Next. Ito po yung admission ni Duterte. I can explain very well legit explanation, but hindi naman ganun kalaki. And kasi uwi ako ng Davao Monday, sabi kasi ni Trillanes, nandoon siya, I requested mas mabuti daw yung abogado mag appear sa akin, hindi they can explain fully, hindi naman siya but a little less than 200 million. Hindi naman ganun kalaki. Pero magkano po lahat yun? Hindi ko nga alam eh. Sabi ko, gusto ko buksan ngayon. Wala mang opisina pala. So, nung unang I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Tapos ito yan. Nung panahon ni Duterte, nung kaupo niya, talagang they ran after the different Shabu laboratories. Binasag nila lahat yon kasi yun yung local supplier. Then, so when they were done, na basag nila lahat, kaya din pinapatay yung mga chemist sa loob ng mga kulungan para wala nang gagawa ng shabu. At nung natapos yon, ito na, pumapasok na yung bulto-bulto record-breaking importations. Next. So yan, yung 4.3 billion. Next. Yung 6.8 billion. Next. Ito pa. Nung sabi nung shabu, nung PIDEA, na may shabu yung magnetic lifters, itong si Duterte, ay sabi niya, pure speculation lang yon. Bakit? Kasi kay Michael Yang na shipment ito. Itong mga magnetic lifters. So, next. Ayan. So, kahit yung mga K9, sinabi na drugs yun, sabi ni Duterte, hindi yan drugs. Sige, next. So, 11 billion. Next. 1.8 billion. 5.1 billion sa Bulacan. So, ito lahat ng mga record-breaking shipments ni isang pangalan from DPDEA. Kung sino ang nasa likod nito, hindi nila masabi. Tuloy-tuloy ito. Tapos, itong mga nahuhuli, kunyari, eventually, nare-recycle, kaya umabot, nagkaroon ng yung 990 kilos na shabu na inimbestigahan din ng Quadcom. So, that's all, Mr. Chairman. Okay, salamat, Senator Trillanes. Next slide, please. Okay, ito na yung third or fourth player, si Mr. Sammy Uy. Next. Itong si Sammy Uy ay na-declare na isa sa top donors ni Mr. Duterte noong 2016 elections. Next. Ayan, si Sammy Uy. No? Okay, next. So, ito na. I presented it the last time. Ito yung mga na-uncover namin dun sa bank documents na nakuha ko back in 2016. So, nandito po yung distribution niya. Ito po ay checks na nakapangalan, ang account na pinanggagalingan ay si kay Sammy Uy, tapos ang beneficiary dun sa mga manager's checks ay itong sina Sara Duterte, Digong Duterte, Paulo Baste at si Hanilet. So silang 5. Tapos tinignan namin yung mga dates.
more or less 6 months, every 6 months, nakakatanggap sila ng yung buong pamilya ng mga 40 to 50 million pesos. So, we deduce this to be a dividend of some sort, no? Next slide. So, ito, ayan yung mga distribution. Next slide. So, yan po, nakapangalan po sa kanila yan. At sabi ko nga, since may back secrecy law tayo, may hirapan magbigay ng confirmation yung AMLAC. And by the way, I never said na itong mga dokumento nakuha ko ay galing sa AMLAC. However, mamaya lalabas dyan, ang contents nung aking nakuhang dokumento are the same as the ones na nakuha nila sa AMLAC. Next. Ito po yung admission ni Duterte. I can explain very well legit explanation, but hindi naman ganun kalaki. And kasi uwi ako ng Davao Monday, sabi kasi ni Trillanes, nandoon siya, I requested mas mabuti daw yung abogado appear sa akin, hindi they can explain fully, hindi naman siya, but less than 200 million. Hindi naman ganun kalaki. Pero magkano po lahat yun? Hindi ko nga alam eh. Sabi ko, gusto ko buksan ngayon. Wala mang opisina pala. So, nung unang lumabas yun, dininay ng spokesman nyo. Then the following day, you admit. Ano po masabi mo? Kasi walang account na 200, a little lesser than 200 million. Sir, how come yesterday you said thousands only, not reach millions? Sir, before that, you said Hindi ko kasi maano yung ang zero. It's either may zero ba o walang zero. nalito kayo, sir. Nalito sa zero. Billion na ang pinag-usapan eh. Sir, now you're confirming that those deposits are real. Yes. Ang sinabi ko, wala akong deposito na ganun kalaki. Hindi ko sinabi na wala akong, I've said it in a different way. Wala naman akong deposito na ganun kalaki. But I never said wala akong account. Bakit hindi yun na ilagay sa salin? As of yun eh. Wala na, ginastos ko na. Happy ako. A little less than a million. So are you accepting Trillanes challenge, sir, nung sinabi mong be there on Monday? Okay, ay di ako makapunta because I'm going to Davao. Si Panelo si Sal Panelo will be there because he is my legal counsel. No pa? I called him out. Ito na Panelo. They know. The authorization. Call the bank, sir? Yes, to open When, sir? For Attorney Hindi Panelo. nga. For Attorney No, Panelo. when did you call the bank today? today. To open it on Monday. To open on Monday For in front of Trillanes and Panelo. Huwag muna silang pakialaman. Allow Panelo to explain first Okay. the legal ramifications. So yan po, no? Umamin siya na totoo yung mga accounts. Kaya yung pag-validate nung documents per se ay basically si Duterte mismo yung nag-validate nun. At ang nangyari dun sa no nagkita kami ni Panelo dun sa BPI Julia Vargas branch, yung bank manager na nakausap namin ay ano siya, sabi niya pwede na siya magbigay ng statement of account na 6 months na transactions yung lalabas. Sabi ko, sige, that will do. Pero pinigil ni Panelo yan. He made sure na walang dokumentong lalabas on that day. And precisely, wala na tayong narinig after that. Kaya hindi niya malusutan itong issue na to every time. Sige, next slide. So, ito po, ang sabi ng Ombudsman, Duterte wealth documents from AMLAC similar to what Trillanes has. Yan po. Tapos sa kabila, AMLAC's bank records on Duterte show 1 billion flow of money from the Ombudsman. So, ano yan? Naka-document po yan. Next. Tapos,
Pala suspends Deputy Ombudsman Carandang for disclosure. Wala naman nung dinisclose. Sinabi lang na similar. But he got so paranoid na the investigation is gaining some headway. Kaya tinanggal na kagad at naglagay siya ng bata niya. Next. So yan. Next. Okay, so Malacanang talaga. Yung nag-iimbestiga sa kanya, yun ang tinanggal niya. Di ba? So dito natin makikita, pagka kakampi niya, poproteksyonan, pagka kalaban or against his interest, kagaya ni Asierto at ni Carandang, hinaharas. Next. So, doon lang po, no? Doon sa, isingit ko lang, doon sa BPI branch, na yung fund manager ni Mr. Duterte eventually ginawa niyang SSS president, no? Yung doon sa BPI branch na yon. So again, the pattern is there. Pag gumawa ka ng mga special operations, ipopromote ka. Biruin nyo from not even a branch manager doon sa BPI, Mulya Vargas, ginawang SSS president. So ganun siya ka-rewarded because parte siya na nagtatago ng pondo ni Duterte. Okay, next si Peter Lim. So, ito po, pakinggan natin. In your capacity as PNP chief, can you rattle off kung sino yung pinakang malalaking drug lord at drug protector dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao? Unang-una, Your Honor, ang pinakamalaki nasa loob ng Bilibid. Sumunod, hindi ko ma-quantify yung kanilang ranking, Your Honor, dahil nga ongoing pa yung may mga revelation na lumalabas habang merong nakukuha ng statement. Now, just like this morning, nag-surrender sa akin si Lovely Impal Adam, yung in-incriminate ni Kerwin. Meron naman sa mga additional information na sinasabi. But sa ngayon, Your Honor, consider namin yun na sa loob ng Bilibid, ang malalaki. Kasama na dyan yung si Peter Lim ng Cebu, na sinasabi mo na hindi nahabol. So, dyan po, sinabi niya mismo na one of the biggest drug lords sa Pilipinas at that time, 2016, ay si Peter Lim of Cebu. Next slide. Pero ito ngayon ang koneksyon ni Duterte kay Peter Lim. Next. Ito, nung siya ay na-mention na nga, this was the height of Tokhang. Nagpapataya na yung mga suspected drug pushers, mga addicts. Pero itong biggest drug lord ay binigyan ng audience ni Duterte, no? Binigyan niya ng audience, pas titignan nyo, at the office of the PDEA Region 11, no? Davao City. So baka dito yan kay next. So, ito na naman. State prosecutors dismiss Raps versus Peter Lim and Kerwin Espinosa. So, clear. Next. Pero, nung pagkalabas ni Peter Lim sa NBI, biglang ni-restore para mahuli ulit si Kerwin Espinosa. So, nakita nyo, unang finailan silang dalawa, pero dinismiss, kunyari, sa kanilang dalawa, pero immediately ni-restore yung kay Kerwin Espinosa pagkalabas ni Peter Lim. Sige, next. Tapos, again, prinomote yung DOJ prosecutor who cleared Peter Lim. Di ba? Dito, maliwanag na sa amin at that time that he was protecting a special group of people nung mga panahon na yon. Ito yung mga miyembro ng kanyang Duterte drug syndicate. Next.
So ito, ikukuha ko lang yung mga previous na nung pinoprofile na namin siya, inimbisigahan namin siya, we came across with this, no? Next. December 11, 2009. So merong cocaine, Davao City. Next. Sige, next. So ito, ginagawang transshipment yung Davao City, yung Port of Davao, galing Malaysia, ginagawa ron Davao City, then tinatransport. This, according to our information, ito yung mga panahon na merong partnership or collaboration itong Duterte Drug Syndicate with some Mexican drug cartels kasi gusto nilang ikutan na kasi well-guarded na yung Mexican border kaya ibang ruta yung ginagawa nila. So, pagpasok dito sa Pilipinas, tinatanggal yung mga ukay-ukay, then sisiksikan ng saging para diretso sa either US or Canada. Next. So, March 24, 2014. Ito, medyo interesting ito. Next. Kasi merong nakita na mga bricks ng cocaine dun sa loob ng container van. No? So, transshipment, pumasok, pinalitan yung ukay-ukay, nilagyan ng nakita ng mga trabahante yung mga cocaine bricks, kinuha nila. Next. So, kinuha nila, ang naiwan lang 24 cocaine bars, no? So, next. Tapos, next please. Ngayon, itong si Mr. Duterte, out of the blue, mag-offer siya ng reward ng 100,000 pesos for every missing cocaine brick, no? 13 specific sila, no? PDEA Region 11 ulit ito na siguro si pa rin. Ito pa rin si Director Wilkins ito. Alam nila na 64 cocaine bricks yung total. Paano mo malalaman yon na yun ang total na diniliber? Kaya namomroblema si Duterte at that time kasi itong Mexican cartels pagka naburiki mo yung kanilang shipment, mananagot ka. Kaya he went to that extent. Imagine, mayor ito ng Davao City. Dapat you should let the law enforcement agencies do their thing. Pero hindi. Kailangan niyang hanapin yun at otherwise mananagot siya. So, next. So, sige, next. So, eventually, nakuha nila lahat. So, ano na yan? Nailabas din nila. Next. Next. Sige, next. Okay. So, ito, consistent transshipment, siya. Kaso nahuhuli siya because yung USDA, meron silang information. Next. Next. Tapos, ito yan. Nung panahon ni Duterte, nung kaupo niya, talagang they ran after the different Shabu laboratories. Binasag nila lahat yon kasi yun yung local supplier. Then, so when they were done, na basag nila lahat, kaya din pinapatay yung mga chemist sa loob ng mga kulungan para wala nang gagawa ng shabu. At nung natapos yon, ito na, pumapasok na yung bulto-bulto record-breaking importations. Next. So yan, yung 4.3 billion. Next. Yung 6.8 billion. Next. Ito pa. Nung sabi nung PDEA na may shabu yung magnetic lifters, itong si Duterte ay sabi niya pure speculation lang yon. Bakit? Kasi kay Michael Yang na shipment ito.
itong mga magnetic lifters. So, next. Ayan. So, kahit yung mga K9, sinabi na drugs yun, sabi ni Duterte, hindi yan drugs. Sige, next. So, 11 billion. Next. 1.8 billion. 5.1 billion sa Bulacan. So, ito lahat ng mga record-breaking shipments ni isang pangalan from DPDEA. Kung sino ang nasa likod nito, hindi nila masabi. Tuloy-tuloy ito. Tapos, itong mga nahuhuli, kunyari, eventually, nare-recycle, kaya umabot, nagkaroon ng yung 990 kilos na shabu na inimbestigahan din ng Quadcom. So, that's all, Mr. Chairman. Okay, salamat, Senator Trillanes. Mr. Chair, in relation to Congressman Abante. the question of Congressman Fernandez, I'd like to find out how accurate is your survey? Mr. Chair, basing on the methodology of the conduct of the National Household Survey, there is a 95% level of confidence established on the conduct of the household survey. And there is part of the implementation of the household surveys to ensure that there is a coordinated mechanism with the Philippine Statistics Authority for the vetting of the survey methodology as well as the instruments to be used for the before the conduct of the household survey. That's 95%. So Yes. therefore, the fact that during the former president's time, more than 30,000 people were killed, the war on drug was not actually that effective, considering all the killings done. Am I right? Mr. Chair, on the DDB's standpoint as the policy and strategy formulating body, there was a downward decrease in the current user prevalence rate, and this could be attributed on the demand reduction strategies, which form part of the overall national strategy, which provides a balanced approach on the implementation of the programs and strategies. As for the You're not actually answering my question. There was a slight downtrend, okay? Therefore, my question is, the war on drugs of the former president, where more than 30,000 were killed, was not that effective. Yes or no? Yun lang ang sagot yan eh. Mr. Chair, on the Coming from your statistics, we clarify, Mr. Chair, that the data presented on the National Household Survey is the current drug user data. But yeah, yes. But still, you're not answering my question. The thing is, according to your data, there was only a slight decrease of the drug users in 2019. All right. Therefore, my question is, despite the killings of more than 30,000 during the time of the former president, the war on drugs was not that effective. as reflected, Mr. Chair, yes po. Very good. Very good. So that is what I would like to just tell our people, no? Despite the fact that you killed more than 30,000, yet there was only a slight downtrend in the data that you made. So therefore, let me just tell our people here from the PIDEA. From the PIDEA, kita mo ha,
General Wilkins, look at that. PDEA yan. Di ba? Kayo ang pinakaano sa drugs niyan. Oh, sa dami ng mga pinatay nung panahon ni Pangulong Duterte, panahon mo, General Wilkins, panahon ng iba, naging PDEA Director General, ay hindi masyadong epektibo ang nangyari sa war on drugs. According to that statistics. Tama ba ako, General Wilkins? Yun yung lumalabas, Mr. Chair. Yun yung lumalabas. Okay, salamat po. Yun lang po. Thank you, Mr. Panood niyo naman po itong ating paunang video na kung saan ay talagang naisiwalat ni dating Senador Trillanes ang mga kabulastugan nitong si Digong. Ang umami naman pala si Digong, meron siyang less than 200 million sa kanyang bank accounts. Eh baka ngayon, nung after ng kanyang pamumuno, after ng kanyang termino, eh baka ito po yung sinasabing 5 billion na nabanggit din ni Digong doon sa Kongreso, sa hearing ng Quadcom. O di ba? Imaginein mo, meron siyang pera na 200 million, less than 200 million bago siya maging presidente. Nung siya ay pinatawag ng Quadcom, nadula siya, meron siyang 5 billion pesos sa kanyang bank account. Pero ayaw po niyang pumirma ng waiver. Ngayon po, itong pamilya Duterte daw po ay nakatanggap ng napakalaking pera dito sa katulad ni Sammy Uy. So, di ba? Bakit sila bibigyan ng ganyang kalaking pera? At hindi pa vice-presidente si Sara, tumanggap na pala siya that time. Diba? So, talaga pong yung revelasyon nitong Quadcom, magpapasalamat tayo dahil ito po palang mga taong ito, ay yung akala natin ay mga santo't santa pag nakaharap sa taong bayan, akala mo kung sinong mga biktima ng mga paninira, pero yun pala ay may katotohanan ang mga ibinabato sa kanila na issue. Ngayon po, diba, WOD, laban kontra pulburon. Yan po ang pinakahinangaan ng ating mga kababayan, lalo na ako nung panahon ng pamumuno ni Digong. Talagang sabi ko, ang galing nito. Lalo na nung mga panahon na ako'y nasa Malaysia, meron pong nagsabi sa akin na kamag-anak ko, na yun daw pong mga Benedictus Addictus dun sa lugar namin, ay mga nagsilipat na daw po sa ibang lugar o nawala na doon sa lugar namin dahil daw po sa tukhang. So sabi ko, di ayos, di ba? Mawawala na yung mga perwisyo sa lugar namin. Pero alam niyo po, parang, alam mo yung, merong WOD, laban kontra sa pulburon, pero bakit bumabaha ng mga nasisis o mga nahuhuli na mga kargamento na may lamang pulburon? Yung magnetic lifter, yung kay Mark Matubag na nakalagay sa kanyang shipment, o tapos yung mga nahuli dyan sa Bulacan. Diba? Bakit bumabaha ng pulburon kung merong WOD talaga? So, sa salita ni Digong, ang sabi niya, I hate D. Ayan, sabi ni Digong. Pero, ba't bumabaha ng mga kontrabando na nakapangalan pa kay Michael Yang yung iba? Kung hindi man kay Michael Yang nakapangalan yung iba, sa mga kakilala ni Michael Yang o konektado kay Michael Yang at doon dinideliver sa mga warehouse na konektado kay Michael Yang. Economic advisor niya ito. Kaya alam niyo po, tama ang ginawa nitong si Senator Trillanes. Hindi niya tinigilan, hindi niya sinukuan etong mga Duterte na ito. At ngayon, di ba, nakikita natin na siya talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Dala-dala niya ang kanyang paninindigan kahit saan at hindi po nabawasan ang kanyang paglaban sa mga Duterte. Kahit na anong bash, paninira, nadamay nga siya diyan sa 8 diretso, 'di ba? Noong panahon ng 2019 na election.
Ang importante dito, si Senator Trillanes ang talagang hindi tumigil para po mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayan na hindi naman natin masasabi na mga minahal ni Digong o kinupkup ni Digong, eh, 'di ba? Bagkus talagang ginawang biktima ni Digong. Yung mga kababayan natin na mga biktima dito, hindi naman kung sino man na parte ng Duterte family. Si Digong talaga ang gumawa ng masama sa ating mga kababayan dahil yung tinuturing nating tatay, sangkot o damay pala dito sa sa illegal pulburon trade. Ganyan na lang salita natin, WOD, pulburon, kasi hindi po magandang salita yon at ayaw ni Lolo na meron pong mga ganong salita. Sana lang din talaga na pagdating ngayong 2025 election, wag nang suportahan yung mga sumusuporta kay Digong. Kasi katulad nitong si Robin Padilla, 'di ba, ang main objective ni Robin Padilla sa pagkandidato niya bilang senador ay hindi naman po para sa kapakanan ng taong bayan, kundi sa kapakanan ni Digong at ni Kibuloc. Ngayon, kung ire-re-elect nyo si Bongo, si Bato, iboboto si Ipe, Jimmy Bondoc, ay wala po talagang mangyayaring hustisya at patuloy nilang po protektahan ang masamang tao na si Digong. So, isip-isip po tayo pagdating ng 2025 election. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, momo at chup chup. Love you. God bless us all. Merry Christmas and Happy New Year, Pilipinas. God first.